Gabi ng Misteryo. Okay, mga kamisteryo, kumusta na kayo? This is a reminder to all of us that we are facing a spiritual warfare. Ba't ko nasabi yan? Kasi, ayaw nyo man maniwala sa hindi, biktima ako ng pangungontrol ng psychic attacks. Meron paniwalaan pero it is going on. Maaaring hindi lang sa akin and maybe sa iba ay nangyayari din. Anyway, in the first place, hindi naman ako galit. Alright. I understand people doing things maybe to fulfill their dreams or to forcibly manifest their ambitions. Wala akong pangalan ng tao or grupo or anyone regarding this issue. Kasi this is something different from our daily norms as a person, as a human being. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga dapat na ako'y kontrolin. Di ba? Okay, gamitin ako ng hocus pocus just to tawag dito, to fulfill your dreams. O, di ba? To make dreams come true. O, di ba? Hindi naman kailangan yun eh. Sa totoo lang, madali naman akong kausapin, madali naman akong i-approach, ano ba? But of course, me as a person, I have to protect myself. I have to sabi nga nila, di ba, self-preservation. Not only me, and also my loved ones, mga friends, di ba? Pero ito binabanggit ko, in spiritual warfare, of course, psychic attacks is a form of spiritual warfare. Sending negative thoughts against a person is a form of spiritual attack, or nasa umbrella yon ng spiritual warfare. Yung, di ba, alam niyo yung sinasabing palipad hangin? Yan. Palipad hangin na lang. It is a form of psychic attack. It is a form of nasa loob pa rin yan ng tinatawag na spiritual warfare. Kaya mo nagkakaroon ng spiritual warfare because of course yung victim or your target, meron siyang karapatan to protect himself or anyone. Kasi karapatan natin yun. We have to defend ourselves. Parang sa West Philippines yan, no? Kaya lang, of course, may mga bullying nangyayari dyan. Diba? So, it is our karapatan to protect ourselves. Ako personally, I don't do such thing kasi hindi ko forte yun. It is not my nature to do some things against a person. In the first place, hindi ko alam paano mag-psychic attack. Sa totoo lang, I don't know about it. Kasi iba, they use some prayers or rituals or orasyon to do some psychic attacks. Diba? To hex a person. Hindi natin gawain yun because we are light workers. We
me as a person, I want to help people. I want to open the consciousness. Because yun nga ang mission ng ating Gabi ng Misteryo, tuwing Sabado, 10 to 11 p.m., libreng plugging na, 10 to 11 p.m. sa DCRH. So, ang purpose nun, it is not a religious program. It is not promoting a religion. Kasi I believe that every religion is correct. Malaking check. Every religion po yan. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi yun yung foundation ng ating pananampalataya sa ating pong lumikha. Without religion, wala tayong foundation eh. Hindi natin makikilala kung mayroong yung ating pinagmulan, yung existence natin, saan ba nagsimula? Or mayroon bang unseen hand na nandyan at siya ang nagbigay sa atin ng buhay, o di ba? So, without religion, anyway, with due respect din sa mga atheists, ako I also respect them kasi although sila wala naman talaga silang kinikilalang, sabihin natin walang kinikilalang Diyos or whatsoever or any religion. Pero ako I believe na they believe na they exist from something. Correct me if I'm wrong. Ready naman ako ma-correct tungkol doon. You can comment sa comment section ng ating video, itong video natin na to. Now, doon sa going back to the spiritual warfare, kasi if you want to insist kung yung mission mo, you want to become in the future, wag mong sasagkaan yung free will ng ibang tao. Because even God, I personally believe, na pati ang Panginoong Diyos ay hindi tayo pinipigilan sa ating free will. So, who are you to control people, to impose what you think sa isang tao by using some spells, some hocus pocus or whatsoever. O, diba? So, una-una, wala akong babanggiting tao or grupo. Kasi, ako I believe na hindi lang nangyayari sa akin to eh. Maaaring nangyayari niyo sa iba. Ang nangyayari, using some prayers or rituals, they utilize some elementals na papasok sa katawan ng ibang tao. Pwede mangyari yun. Some they call it walk-ins, some they call it sapi, some they call it the worst case scenario is possession. O yung iba naman ay talagang na-trap yung kanilang kaluluwa sa isang dimension na di nila alam. Yung iba ay some I heard from healers na yung consciousness or yung kaluluwa ng isang taong target ay kinukulong sa bote. Iba naman ay kinukulong sa kung saan, maybe sa crystal, sa maraming ganun eh. Pero ito naman I believe, whatever you do against a person, meron tinatawag na KARMA, which is karma. Babalik at babalik yan, whether you like it or not, babalik at babalik yan. Hindi two folds, not only three folds, but multiple folds. Some could lead to non-existent sa physical realm. Di ba? Meron lang akong
meron akong isang, I don't know, if I'm wrong or maybe paranoia. Kasi may biglang susulpot tapos parang may feeling ako of threat. I don't know, sana mali ako pero may na-encounter ako ganon. Sabi ko naman sa sarili ko, if may susunod pang ganon, maybe I can report that to the police. Diba? Ipa-blatter na kung kinakailangan. But of course, I want to defend myself, di ba? Pero hindi mo nang kailangan yun eh, di ba? And I think kung may mga tao na maybe galit sa akin or maybe sa iniisip nila galit ako sa kanila, I'm sorry, hindi ako galit sa inyo. But sa totoo lang, dapat magalit ako. Pero hindi. No, wala sa forte natin ng ganon kasi I believe na I practice being a light worker and I want to spread my words to encourage people to open their minds, buksan ang kanilang kaisipan, magbago ang kanilang consciousness from an asleep state para maging wakeful state, diba? Kasi dun sa panahon ngayon, we are in the process of ascension to the 5D ascension, the 5th dimensional ascension. Kasi tayo, nasa 3rd dimension tayo. So we have to ascend. Kapag nasa 5th dimensional consciousness tayo, makikita natin yung big picture of our existence, di ba? Now, yung mga gumagawa ng mga against a person or nag-isip, nag-inject ng negative thoughts sa person, it is not a 5D ascension. Maybe it is a 5D descension sa ilalim. Yun ang intindi ko eh. So maybe meron akong ganong karapatan na sabihin. Kasi I believe so above, so below. So merong 5th dimension sa taas, meron din 5th dimension sa baba. So what is, anong makikita natin sa ilalim? Alam niyo. If we believe the hell exists, well, yun. Di ba? Personally, sa totoo lang, kung meron kayong paniniwala and you believe on the other side, yung sa kabila, yung the dark side, wala akong pakialam doon. But ayaw kong gamitin ninyo yung Gabi ng Misteryo, yung program, to spread what you're doing. Kasi hindi yung works ng light, di ba? Hindi yun eh. Nasa dark na eh. I'm sorry for that. Pero nagiging bias ako sa light because I know light is better than the dark. Di ba? Pero kung yun ang pananampalataya nyo, wala akong pakialam doon. Pero don't use that ability or whatsoever to force a person, to control a person, kasi wala rin mangyayari, kasi babalik at babalik din sa inyo eh. Kaya nga mayroong tinatawag na Rabweltar, diba? Diba? Mayroong, doon may mga healers yan, naniniwala doon sa yung tinatawag nilang back to sender. Kapag nag-send ka ng negative thoughts sa isang tao, and that negative thoughts ay babalik sa'yo. Kasi, hindi naman talaga dapat ganun eh. Diba? Anyway, ito naman ang gusto kong sabihin. In spiritual warfare, those
doing some dark or black arts. Some, hindi naman lahat. Maybe, hindi naman lahat. Right? Some are pretending to be light. Diba? Nasa Bible naman niya. Ako, hindi ko naman kabisado Biblia, pero I think nasa Bible naman na tungkol sa mga bulaang propeta or false prophets, they spread the good news, the words of the Lord, diba? Pero meron palang ibang agenda. Medyo siguro mag-isip-isip tayo. Okay? Ako, I would suggest that you have to reevaluate yourselves, to reassess yung sarili ninyo muna, sa sarili ninyo muna. Ha? Pero tingnan nyo rin kung ano yung ginagalawan yung community, kung yung ginagalawan ninyong grupo. Marami namang mga palatandaan to confirm or to validate na may problema, o di ba? Yung traditional form of kasi di ba sa medisina mayroong stethoscope. Di ba? Sa mga doktor. Ito naman, yung traditional natin sa kultura natin mga Pilipino, di ba? Tawas. Yan. Kung sino kakilala yung marunong magtawas, then magpatawas kayo. Di naman masama yun. Sa modern world natin ngayon, we don't have to forget our old culture. Hindi na mababali yun. Kasi hanggang sa panahon na to, ay dala-dala pa rin natin yun. So, we can try. We can do some, yung tawas-tawas niya. Kasi we have to believe yung ating mga spiritual healers. Di ba? Pero mag-ingatin tayo sa mga spiritual healers kasi hindi naman lahat ay they're doing it for good. Maybe they are doing it in exchange sa kung anong gusto nila mangyari. Basta mag-ingat lang po tayo. Okay? Ganon, mag-awas kayo, magpa-validate kayo sa inyong mga kakilala na marunong, o di ba? Sabi nga ni Brother Deo Sabas, itong spiritual warfare ay hindi basta-basta. So, dapat yung mga marurunong lumalapit kayo. Di ba? Sa palagay ninyo, trusted yung healer sa inyong community, sa inyong lugar, go ahead and magpa-check up kayo. Di ba? Kasama yun eh. Kung physically, nagpapa-check up ang tao sa medisina, ito naman magpag-check up tayo sa spirituality, yung spiritual aspect natin through tawas. Yan. O, diba? Marami dyan. Ako, I believe na marami mga mabubuting mga healer na ang kanilang inisip ay to help people, to fight those dark forces na nanloloko sa atin. Akala mo tumutulong sa atin pero hindi naman. O, diba? So, yan lang po. Ulitin ko kung sino man yung mga tao na maaaring nasaktan ko, ay sorry my apologies. Maaaring may nababanggit ako sa ere na hindi magandang dating sa inyo. But ako, I humbly say sorry to all of you. Maybe pairalin na lang natin yung love, diba? But it doesn't mean na kung ano yung nakasanayan natin na tayong maaaring nagkakausap, meron namang karapatan na dumistansya. O, diba? Ano lang, respect. O, diba? That's a little respect. Kung may decision isang tao na ayaw makipag-usap sa inyo, it doesn't mean nagalit siya. Diba? Ayaw lang niyang maybe lalo lang baka malala mag-ignite diba? Ganun lang. So dapat respeto lang. Kung anong decision ng bawat isa, so we have to respect decision. Diba? Ulitin ko, kaya maaaring dumidistansya, hindi naman galit. Ako personally, wala namang galit
kung sino man kayo. Pero, I would suggest, wag nang, kung, sa totoo lang po, yung psychic attacks, bumabalik ko yan eh. Di ba? Ako wala, hindi ko forte yan. Dumedepensa lang. Of course, if you ask me, what are the powerful prayers to protect ourselves? Di ba? Prayer to Saint Michael the Archangel. Very powerful yan. Ito, very powerful din to. The prayer of Saint Benedict. Very powerful yan. Kasi yan ang ginagamit ng mga exorcists ng Vatican against demons, against dark forces. Latin yun. Crus sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nun quam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena vivas. Yun. Try to recite that prayer 3 times to protect yourself against the forces of evil. Si Saint Michael, very accommodating archangel. You can call his name anytime you need his power, his protection. Darating po siya. Guaranteed po yun. Kaya magpasalamat din tayo pag sila'y dumarating. Diba? Of course, yung ating guardian angel, we have to trust our guardian angel. Our guardian angel, nandyan lang. Kung hindi tayo nananalig sa kanya, hindi tayo niniwala na exist siya, wala. Mahina ang depensa. But if we believe they exist, sabi nga nila, faith can move mountains, diba? Now, very powerful. Sambitin natin ang pangalan ng Poong Lumikha, ng Panginoong Jesucristo. Very powerful din yan. Sa series of prayers na binabagit natin, isama natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Malaking po yan, malaking puwersa ng liwanag. Basta manampalataya po tayo, manalig tayo, ang forces of darkness nandyan naman. Wala tayong magagawa, nandyan sila. Pero ako personally, wala na talaga pakialam, di ba? Pero wag naman ninyong pipilitin kung ano man yung gusto niyo sa isang tao. Mali yun eh. It is against free will, it is against the person's will, it is against the timeline of the person. Lalo na pag kukulong nyo yung kanyang consciousness o niyang kaluluwa. Mali po yun. Ano talaga yan? Babalik at babalik lang po. So yan po ang ating ang ating usapan ngayong gabing ito. Tungkol sa spiritual warfare. Maybe you can also share your thoughts, your experiences, your opinion. Maybe you can also offer your services to protect people. Huwag kayong mag-promote. Sorry, pero bias po ako eh. Huwag kayong magpo-promote ng darkness kapag ang pinag-usapan natin ay ganito. I never promote, I never support the practice of black magic. Pero I respect people kung may gumagawa niyan. But you don't have to do that. Diba? You don't have to do that. Hindi naman nyo kalaban. Maybe ang kalaban ninyo sarili ninyo. Kasi yun eh, di ba?
Sometimes, sabi nga meron nga akong nabasa na meme, no? Yung isang tao galit na galit, di ba? Bakit hindi ka nagagalit, Buddha? Sabi ni Buddha, yung galit mo, kasi ginagalit siya, gusto siyang galitin. Yung galit mo, nananatili lang sa'yo. Hindi tumatama sa akin. Ganon. So, the more you send negative thoughts sa isang tao, the more you are hurting yourself. Because yun ang kalaban mo yun eh. Diba? The guilt is your number one enemy. Yung guilt hindi mawala yan. Basta may ginawa ka against sa kapwa. Diba? Yun. So, yun. Basta mag-ingat lang po tayo sa ating mga kamisteryo. Sabi nga, ulitin ko lang, pa-check up tayo sa ating mga sarili. Lumapit kayo sa mga kaibigan na marunong magtawas, marunong magbasa. Ayan. Doon papasok yung mga magagaling natin mga psychics na. They can detect they can detect some negative thoughts through different techniques. Tarot card readings, palm reading. Ano po yan? Hindi po yan hausya, hindi po yan kabaliwan. Iba kasi wala yan. Hindi ho. I'm sorry to tell you. The practice of these are very powerful. Hindi pwedeng maliitin, hindi pwedeng itchapera kasi during ancient times, they consult with seers, with oracles, di ba? Kung ano yung mangyari in the future. And it works, di ba? Malaking bagay kasi yung to guide the kingdom, kung ano yung tinatahak na direction. Para sa ating bansa, di ba? Maybe, I don't know if our leaders are doing this, or they consult some good psychics or healers or seers, to guide our country, diba? To guide every country. Pero hindi dapat maliitin po yan. Kung may mga teachings against them, wala tayong magagawa doon. But yung existence ito ay nangyayari. Totoo yan. Psychics, psychic readings, yan, mga fortune tellers, yan. Hindi hula-hula ho yan. Readings po yan. Maybe yung na-read nila today or tonight ay maaaring magbago in the future. Nangyayari po yun kasi nagbabago po yun sa timeline na yun. On that timeline kasi kung ano yung ginagawa mo to change what happened in the future, free will mo yun eh. Hindi rin yung kinokontrol ng Panglamika. Tayo po hindi kinokontrol ng Panginoong Diyos. Kaya walang karapatan ang sino man sa bawat sa atin na kontrolin tayo spiritually or psychically. Di ba? Di ba pati physically, di ba? Hindi dapat kinokontrol, di ba? Well, of course, there are rules that you have to follow. Yes, rules yun. Di ba? Pero yung may ginagawa kang patalikod against a person, patraidor yun. Mortal sin yun. Di ba? Mortal sin yun. Okay, so sa ating mga kamisteryo, maraming salamat po sa inyo. You can share your thoughts about this video dyan sa comment section ng dito sa ating vlog. Alright, so wag niyo kalilimutan tuwing Sabado 10 to 11 p.m. sa DZRH. Kaya walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo.